sinasacrifice niya, but the power of God ipinakita doon sa kanyang muling pagkabuhay. That's why He is divine, He is God, powerful. Papahirapan siya. Diba? Sabi nga dito sa ikalawang pagbasa, Jesus Christ, though He was in the form of God, did not regard equality with God something to be grasped. Rather, He emptied Himself, taking the form of a slave, coming in a human likeness. Nilimot niya ang pagka-Diyos niya. That's why sa kabila na doon, pwede siya tumawag ng kapangyarihan, power, pero iniisip niya yung kanyang sarili. You know, sometimes, pag naimbita tayo, parang gusto nating insert yung power natin. Diba? Nakita natin, di mo kilala kung sino ako. Ganun. Diba? Pag may mga nag-aaway, gusto lang ipakilala yung power nila para maprotektahan sila. Pero ang Panginoon, tinanggal pa nga yung kanyang identity, yung kanyang power to submit. No? Yun ang pagpakumbaba niya. And I think that is important sa community that we have to empty ourselves. Pag sa community na tayo, not about power, yung position natin, but ang contribution natin sa community, when we empty ourselves, that we can contribute to the community. That's why our obedience, that is the best contribution to the community. Just like Jesus obeyed the will of God to participate the plan of God sa kanyang pagpakumbaba. And that is also, if Jesus did not cooperate or participate sa plano ng Diyos, of course, walang Kalbaryo, walang resurrection, at hindi pa rin tayo nasisave. Diba? Hindi tayo nasisave. But because of His obedience, nasisave tayo. Diba? Natanggal nga doon yung first parents, Adam and Eve. Because of their disobedience, ano nangyari sa kanila? Doon sa garden? Na-terminate. Na-terminate. O, diba? Because of disobedience, nahiwalay doon sa garden. Imagine that garden, beautiful garden. Every day, they walk with God, commune with God. But because of disobedience, talagang iniisip yung sarili, nahiwalay. The more iniisip palagi ang sarili, nahiwalay tayo kay Lord. But the more we empty ourselves, nagtitiwala tayo sa Panginoon. Okay? And so, hindi madali. Imagine a lot of people, and maybe the Lord, habang siya ay nandoon, He was judged, maybe He was thinking also sa kanyang mga apostles. Sana yung mga apostles ko, bakit wala nandito? Pero sila takot din. Takot din sila. Baka sila din, sinasabi nila, crucify Him. Baka para hindi mahalata, na nagkailangan na ni Lord, yung kanyang mga alagad, yung support, pero lamang nawala. Natatakot dahil ang pinakinggan, yung tao, yung majority, na sila na lang mag-isa. Pero sa Christian community natin, ang majority, hindi yung karamihan. Ang majority, kung kasama natin si Lord, maski mag-isa ka, pero kasama mo yung tama, si Lord, yun ang dapat sundin. Hindi ibig sabihin, marami naman kami dito, marami kami, kunti lang kayo, pero kung pinaglaban sa kunti ay tama, yun ay para kay Lord.